Ang roaring 20s isang kumikinang na dekada, sa lalong madaling panahon na natapos ngunit sa oras na isip ng lahat na magpapatuloy ang salu-salo. Ang komedyante na si Groucho Marx ay nagkamit ng $2,000 sa isang linggo sa Broadway sa stock exchange ay na-double niya ito, tila na ang kanyang hinaharap ay ipinapalagay. Tuwing gabi na tinawag niya ang kanyang broker at tumataas ang presyo ng kanyang sapi, palagi niyang sinabi na ito ay magaling. Wall Street ang pantheon ng kapitalismo, dito milyon-milyong maaaring manalo o mawala, ngunit 7 taon na. Ang stock market sa tuktok sa dulo nito, hindi abot. Hanggang sa puntong iyon, ang merkado ay patuloy na tumataas lalo itong nakakaakit ng maraming mamumuhunan. Ang lalaki sa kalye, ang guro, ang kartero at ang hairdresser din. Ang oras ay hindi naging mas mahusay. Sino ang mayaman, naging mas mayayaman pa. Ang mahihirap sa kamay ay nagkaroon ng pagkakataong maging mayaman. Ang lagnat ng sapi ay humantong sa Amerika. Ang bagong teknolohiya ay nagpapasigla sa ekonomiya at imahinasyon. Ang laro ng stock exchange ay dumarami sa bawat solong dolyar. Inaasahan nila na magpapatuloy ito'y magpakailanman, tulad ng inaasahan nila na ang stock market ay hindi magpapatuloy magpakailanman. Tulad ng karaniwang mga bangko at brokers ay pagpunta sa malaking negosyo. Kung ang merkado ay hindi pumunta ayon sa gusto nila, tinulungan nila ito sa kanilang paraan. Nakipagsabwatan sila sa isa't isa at manipulahin ang mga kurso ng sapi, hindi mapigilan ito. Nang tinanong nila si Al Capone kung ano ang kanyang opinyon sa stock exchange, sinabi niya, "Lahat kami ay namumutla sa aming paraan." Sa tag-araw ng 1929, ang sobrang init ng ekonomiya ay buong singaw ng maaga, marami pa ang nagawa kaysa may benta. Ang unang ilang mga pagkalugi ay lumitaw, wala pa ring seryoso ang mga ito. Ang lagnat ng Wall Street sa pagbabahagi ng papel ay nagpatuloy. Ang mga namumuhunan ay hindi lamang binibigyang pansin ang pinagbabatayan ng mga kalakaran sa pang-ekonomiya na nagaganap. At iyon, maaaring sabihin ng ilan na kapag ang pangkasakiman ay tumatanggap mula sa karaniwang kahulugan. Noong tag-araw na iyon ang mga pahiwatig ng sapi ng Eva Adams. Tila alam niya kung paano magbabago ang bawat sapi. Ang kanyang propesyon, hindi isang guro ng broker kundi isang manghuhula. Si Groucho Marx ay isa rin sa walang kabuluhan na mga kliyente ni Salween Shufro. Bumili sila sa anumang presyo na masyadong mahal, ngunit sa huli ay may magbayad ng bayarin. Ang sandali ng katotohanan ay dumating noong Huwebes sa Oktubre 1929, sa araw na nagising ang Amerika at nagsimula ang isang bangungot. Ang nabebenta ng mga kupon ay ganap na sakop ang palapag ng palitan. Sila na gumawa ng opisina upang ibenta at walang sino man na gumawa ng isang presyo upang bumili ng sapi. At iyon, ako ay kapag sasabihin ko ang sindak na nakalagay. Walang tigil na gulat, nagbebenta naging moto ng lahat ng mga broker. Bumagsak ang mga presyo, bumagsak na lang. Ang pagbagsak ng Wall Street ay kumalat tulad ng wildfire sa New York. Libo-libong mga tao ang dumaloy sa Wall Street na natatakot sa pagbabahagi. Ang mga taga-bangko, ang mga potensyal na malaking talo, ay hindi sumusuko ng madali. Sabay silang umupo para sa pagpupulong ng krisis ng hapon, sa pangunguna ng taga-bangko na si Thomas Lehman.
Pagkatapos kapag ang pangkat na iyon ng mga taga-bangko ay nag-iwan ng 23 sa Wall Street, ang lahat ng mga tao sa labas ng kalye, nakita silang lumabas mula doon. At ang ulat ay mabilis na kumalat na ang bangko ay nagpabatid sa mahusay na pool ng pera upang suportahan ng stock market upang ang mga bagay ay magiging mas mahusay. Ito ay sa katunayan, masidhiya ang oras ng pagbebenta noong hapon. Walang puntahan, ang pagbagsak ay tumama sa lahat. Si Groucho Marx, ang sikat na komedyante, ay nagbahagi ng lahat ng kanyang pera. Tumunog ang telepono at si Max Gordon at maraming iba pang pagtatapos at sinabi niya, sinabi ni Marx at ang aking ama, oo, at sinabi ni Gordon, ang jigay itaas. Ang tanging tanong ay kung ito ay simula o ang pagtatapos ng malaking pagbagsak. Kabuuan ng pagkalito sa Wall Street. Dalawang speakeasies ang malawak na nakabukas sa Wall Street dahil nakakuha ka ng maraming mga mamumuhunan na pumapasok doon, nawalan kami ng pera kung saan. Kung ikaw ay nalunod na rin ng kanilang mga pagkalugi. Ang Wall Street ay nang ibabaw sa balita, sinusubukan pa rin ng mga pahayagan na masiguro ang mga tao. Ang mga taga-bangko ay nabakuran ng mas malala. Sa katapusan ng linggo ay naging malinaw kung gaano kalalim ang pagbagsak at kung gaano katagal magtatagal. At sa susunod na linggo, ang mga bagay ay mas masahol at nabuo ang alingaw-ngaw na ang mga tag-akita sa pananalapi ay nagbebenta ng kanilang sarili. Malaki ang epekto nito sa merkado. Natakot talaga ang mga tao. Iniwan ng mga bankero ang paglubog ng barko dahil wala ng pag-asa. Lahat ay nais na lumabas. Ang mga tanggapan ng broker ay napuno ng mga tao. Naghihintay para sa merkado na buksan ng pagbubukas na kampanilya na nagsasabi sa kanila. Gaano karaming mga masamang bagay ang maaaring makuha at napakasama nila. Palabas-labas, umalis dito. Umalis sa merkado, bago ito bumagsak. Ang mga tao ay tumatawag lamang sa kanilang mga broker at nagsasabing, ibenta, ibenta sa merkado. At gulat na kurso na pinapakain sa sarili at lalong lumala at mas masahol. It got worse and worse. Hindi pa naginip ngunit sa bangungot nagkatotoo. Sa kakilabot na Biyernes, ang Wall Street ay nabangkarote. Iyon ay totoo, isa sa mga madidilim na araw sa kasaysayan ng mga pamilihan sa kahit saan sa mundo. Kinabukasan, sa sahig ng stock exchange ang mga namamahagi ay papel na walang halaga. Ang aking ama ay nawala ang halos 250,000 dolyar at pagkatapos, siya ngunit iyon sa kanya ang kanyang buong pagsagip sa buhay. Isa pa ang sumugal kahit pa nawala ang ilan sa lahat ng pag-aari nila. Sa linggo pagkatapos ng pagbagsak ng stock market sa New York, 12 ng mga taga-bangko ang nagpakamatay. Naaalala ko ang paglalakad sa isang kalye sa New York kasama ang aking ama. Matapos ang pagbagsak at gusto naming makita ang mga kasama na dating taga-bangko na nakatayo sa isang sulok na nagbebenta ng mga mansanas para sa nickel, isang piraso na medyo nakakatakot. Ang Wall Street ay simula ng pagbabago sa buong mundo, isang bagong panahon ng ekonomiya. Ang mga kahihinatnan ng kung saan sa mga araw at linggo na walang sino mang mahulaan. Ang Roaring Twenties ay madalas na tinutukoy bilang panahon ng jazz at pagkatapos ng pagbagsak noong 1929, huminto na ang musika, natapos na ang mahusay na salo-salo.